Nagpatalok ngayong araw ang uncle ko at kami nga ng pinsan ko ang nagluto. Kamotik yung nga niluto namin para sa merienda at para naman sa tanghalian, nagluto ako ng adobong manok at sinigang na isda na tilapia. Niyaya pala ako ngayong araw ng uncle ko dito sa kanilang bukid dahil magpapatalok na nga raw sila. Pagkarating nga namin dito, naabutan ko pa ang isa kong uncle na nagbubunot na nga siya ng mga punla. Kahapon pa nga raw sila dito nagbubunot ng punla at ngayong araw nga ipagpapatalok na. Pagdating pala sa pagtatanim ng palay dito sa may patag, hindi ako masyadong marunong kasi alam nyo naman na nagtatanim lang ako sa taas ng bundok. Pero sa pagbunot naman ng punla alam ko naman, yun nga lang sa pagtali hindi ko naman masyadong alam. Kaya imbis na magtalok, sabi ko tutulong na lang ako sa pagluto ng merienda nila at tanghalian. Dito pala kami pumwesto sa may gilid ng pangpang sa may tabi ng pagpupunlaan at nagsimula na nga kami dyan sa pagbalat ng kamote at ang luto nga na gagawin namin dito ay inkalte. Yung inkalte pala ay kamote na minatamis at kung sa saging nga ang tawag naman ay sinulbot. Susunugin mo nga lang yung asukal at pagkatapos halagay mo ng tubig at kapag kumulo na saka mo lang ilalagay yung kamote. Kamoting kulay violet pala yung lulutuin namin ngayon at siguradong mamaya kapag naluto na to ay magiging maitim kasi kapag naluluto to mas tumitingkad yung pagkaubi niya. Kamote cute talaga dapat ang gusto ko naluto dito. Kaya lang, sabi naman ng pinsan ko para sa kanya daw mas masarap yung inkalte. Kaya sabi ko, inkalte na nga lang ang gagawin namin. Bali, tatlo pala lahat ang lulutuin namin ngayong umaga. Kamote Q para sa merienda at para naman sa tanghalian ay adobong manok at saka sinigang na isda. Dalawang kalan pala ang gagawin namin para mabilis kaming matapos sa pagluluto. Yung isang kalan, naghukay si Uncle dyan sa may lupa at yung isang kalan naman ay putol-putol na puno ng saging. Medyo nahirapan nga kami dyan sa pagpapaapoy dito sa ginawang kalan sa may lupa kasi nga basa. Pero nung nagtagal gumanda na rin naman yung apoy gawa ng natuyo na. Una nga namin nilagay dyan sa kawali ay asuka. Lulutuin muna namin dyan hanggang sa masunog ng kaunti at pagkatapos maglalagay kami mamaya ng tubig. Mag-aalas 10 na nga dyan ng umaga na nakapagsalang kami ng merienda nila na kamote at mukhang hindi na nga aabot para sa merienda nila ngayong umagahan. Nahirapan kasi talaga kami dyan sa pagpapaapoy nung una kasi bukod sa basa na nga yung lupa, yung mga kahoy na iba namin nilagay dyan, yung mga basa rin. Hindi pa tapos ang niluluto namin na merienda nila ay umahon na ang magtatalok at dahil nga hindi pa naluluto ang kamote Q, kaya ang binigay muna namin ay tinapay. Mga katutubong mangyan pala ang kinuha ng uncle ko na magtatalok at ang merienda na nga lang nila muna ngayong umaga ay tinapay at saka juice. At yung kamote Q pala na niluto namin ngayong umaga, eto na lang ang magiging merienda nila mamayang hapon. Nagsimula na rin pala kami magpaapoy dun sa may isang kalan gamit nga ang puno ng saging na putol-putol. Isa pala sa magtatalok dyan ni uncle ay kinuhanan kami ng panggatong at tuwang-tuwa nga kami kasi yung mga kinuha niya ng panggatong ituyo kaya maganda ang apoy. Yung niluluto ko pala na inkalte ay nilipat ko dito sa may isang kalan kasi mas mahangin dito at saka mas malakas yung apoy. Mabilis nga lang na naluto dyan yung inkalte nung nilipat ko dyan sa isang kalan at maya-maya nga lang din konti ay hinango ko na at nilipat nga muna namin dito sa may planggana. Merienda na nila to mamayang hapon kaya tinakpan na nga muna namin at ang susunod ko naman na isasalang ay ang sinaing. Higit isang salo pala tong sinalang namin na bigas at dahil nga maputi itong gamit-gamit namin na kaldero para hindi mahirap mag-is-es ang ginawa namin, pinahidan namin ng putik yung labas. Dito ko na rin pala siya sinalang sa may saha ng saging para maganda ang pagkakaluto. Kasi kapag doon ko sinalang sa may ginawang kalan sa may lupa, baka mahilaw. Medyo mahina pa rin kasi ang apoy doon gawa ng basaan lupa. Kailangan pang paypay-paypayan para lumakas yung apoy. At habang nakasala nga dyan yung sinaing, dito sa isang kalan ay magsisimula na ako sa pagluto ng ulam namin. At ang una ko nga iluluto ay adobong manok. Lalagyan ko pala ito mamaya ng kamote dahil yung ginayat kasi namin kanina na para sa merienda nila masyadong marami. Kaya yung ibang kamote ay ilalagay na lang namin dito sa lulutuin ko na adobo. Magsisigang din pala kami ng isdang tilapia at meron nga kami nakita dito na puno ng pakil at meron nga siyang puso ng saging kaya naman kinuha na nga muna namin. Hindi kasi kami nakapagdala ng gulay na pwedeng isama dito sa sinigang na isda at dahil nga malapit lang kami sa sagingan at meron nga kami nakita na puso ng saging kaya ito na nga muna ang kinuha namin. Pagkabalik ko nga doon sa pwesto namin, tinimplahan ko na yung niluluto ko na manok. Nilagyan ko na siya ng paminta, toyo, asin at saka kaunting pampalasa. Sabay ko na rin palang nilagay dyan yung kamote at hinalo-halo ko nga lang siya dyan ng kaunti bago ko tinakpan. Ang gusto ko pala na mangyari sa kamote na to ay madurog para yung sabaw niya malapot. Ininin na pala yung kanin kaya naman hinahanda na ngayon ng pinsan ko yung lulutuin namin na sinigang na isda. Itong tilapia pala na to na isda nahuli lang to sa lake kaninang umaga no nagpandaw si uncle ng patanga. Nakakatuwa nga kasi parang nakikisama ang mga isda na to kasi kung kailan may ipapatalok si uncle doon siya may nahuli na marami. At isa pa nga sa maganda dyan talagang malalaki yung mga nahuli niya at pare-pareho lang ang size. Maya-maya lang din pala konti, luto na nga dyan yung niluluto ko na adobo at luto na rin yung niluluto ng pinsan ko na sinigang. At dahil nga luto na ang mga ulam at nakahandaan ang pagkain kaya naman tinawag na nga ni uncle dyan ang mga magtatalok at sila nga muna dyan ang pinagsandok namin. Pag-iisang tilapia pala kami dyan at bahala na nga sila dyan sa pagsandok ng ulam nila na adobo.
adobo. At saktong alas 12 pala dyan nagsimula na rin kami sa pagkain ng tanghalian. Wala pala kami nadalang kutsara kaya lahat talaga kami dyan nakakamay kumain. At sa sabaw naman ng isda, gumamit na lang kami ng paper cup. Napakasarap talagang kumain kapag nasa bukid. Kahit anong ulam kapag nasa bukid ka, talagang mapaparami at papapasarap ang kain mo. Bukod nga sa masarap na ang mga ulam namin, talagang napakaganda rin ang tanawin kaya talagang mapaparami ang kain mo. Nakadalawang balik nga ako dyan sa pagkuha ng kanin at ulam at kahit nga mga magtatalok ni Uncle nakarami din na nakain at naubos nga namin dyan ang higit isang salop na sinaing. Pagkatapos naman namin kumain ng tanghalian, mga bandang alas 2 naman to ng hapon, ang biglangang umulan ng malakas kaya kanya-kanya ka kaming silong dyan sa may ilalim ng puno at dahon ng saging. Yung mga gamit nga rin namin dyan na mga hindi pwedeng mabasa, tinakpan nga rin muna namin ng mga dahon ng saging. Dumaan nga lang ang malakas na ulan na yon at maya-maya nga lang din konti ay tumigil na rin. Dahil nga nakapagluto na kami kaninang umaga ng merienda nila na kamote na inkalte at wala na nga rin ako masyadong gagawin kaya tumulong na nga lang din ako dito sa pagbunot ng punla. Dahan-dahan nga lang dyan ang pagbunot ko kasi hindi ako masyadong marunong at pagdating naman sa pagtali nagpaturo na lang kami kay Uncle. Yung pagtali kasi nito iniikot-ikot lang nila tapos hihilahin na lang at magahigpit na. Ewan ko ba, hindi ko alam kung paano yung ginagawa nila na yon. Nasubukan ko na rin pala dating magtalok pero hindi maghapon. Nakitusok-tusok lang ako at gusto ko nga rin matutunan. Totoo lang, humahanga ako sa mga magtatalok na mabilis ang kamay kasi mahirap talagang magtalok sa totoo lang. Nagtanim kasi kami ng palay sa bundok, talagang bugsok-bugsok at direct na yun. Hindi katulad nito na talagang itutusok sa putik yung pinakang punla. At dahil nga mabagal ako sa pagtalok kaya tinigilan ko na at pinanood ko na nga lang sila dyan na nagtatalok at hangang-hanga nga ako kasi ang bibilis ng mga kamay nila. Napakahirap talagang magtalok tapos kinabukasan sasakit pa ang bewang mo. Yung iba palang magtatalok dyan ni Uncle ay mga babae at nagrereklamo na nga na masakit na daw ang kanilang mga bewang. Tapos mga bandang 3:30 pala dyan ng hapon ay nagmerienda na nga sila ng inkalte at saka juice. Pagkatapos pala naming magmerienda dyan ay umuwi na rin kami at iniwan na nga namin ang mga magtatalok ni Uncle sa bukid. At bukas pala babalik ulit kami dito dahil magluluto ulit kami ng merienda nila at kakainin nila para sa tanghalian. So yun lang for today's video. Thank you for watching!